Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, March 26, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Chinese helicopter, hinaras ang Pinoy marine scientist sa Pag-asa Island. Isang researcher, muntik malunod. Ang iba, sugatan. Seguridad para sa alay lakad sa Antipolo sa Huwebes Santo. Kasado na, 7 milyong deboto, inaasahang lalaho. Epekto ng La Nina, posibleng maramdaman na sa Hunyo. Last trip ng PNR, mga commuter nagbalik tanaw sa mga biyahe bago pansamantalang ihinto ang operasyon ng tren ng 5 taon. At sa ating balitang showbiz, Showtime host may kanya-kanyang pasilip sa kanilang Holy Week vacation. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang Filipino researcher ang muntik ng malunod. Ilan pa ang nasugatan matapos ang panibagong harassment ng China sa West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito, isang Chinese helicopter ang nangharas at umaligid ng malapitan sa grupo ng mga Filipino scientists. Narito ang ating balitang A to Z. Ito ang video na kuha ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bahagi ng Sandy Cay 3 and 4 malapit sa Pag-asa Island nitong Sabado. Kita rito ang helicopter ng China na sadyang lumipad ng napakababa malapit sa grupo ng mga Pinoy scientist na nagsasagawa ng research sa lugar. Ayon sa BFAR, aabot sa 10 minuto ang delikadong pag-aligid ng chopper dahilan ng pagkasugat ng ilang empleyado ng ahensya mula sa nagliparang debris. Isang BFAR crew pa ang muntik ng malunod dahil sa daluyong ng tubig. Ito ang panibagong mukha ng harassment ng China sa West Philippine Sea. Nitong Sabado lang rin nang muling bombahin ng tubig ng sasakyan ng China at mapinsala ang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa harap ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo, iginiit ng India ang suporta nito sa Pilipinas. We are also convinced that the progress and prosperity of this region is best served by staunch adherence to a rules-based order. UNCLOS 1982 is particularly important in that regard as the constitution of the seas. All parties must adhere to it in its entirety, both in letter and in spirit. We see the defense industries of India continuing to play an important role in the AFP modernization program. Other priorities include education and training, as well as research and development in support of the self-reliant defense posture of the Philippines. Kasabay nito, isang grupo naman ng Filipino-Chinese businessmen ang nananawagan sa Pilipinas at Beijing na baka pwede pang mapag-usapan ang issue. My position here is set aside muna natin yung problema natin sa West Philippine Sea. Set aside. Let's move forward in trade. Yan lang. Kung nag-aaway ng mag-asawa, kaya ba? Kaya naman kung nag-uusap. Pag hindi nag-uusap, hindi na kaya. Mababatid na nakailang hain na ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest sa China habang nagpapatuloy pa rin ang mga agresibong aksyon nito sa exclusive economic zone ng bansa. Aabot na sa 7 individual na hinihinalang sangkot sa illegal na droga ang nasawi sa isinagawang buy-bust operation sa Davao City. Alinsunod ito sa idineklara ni Davao City Mayor Baste Duterte sa kanyang localized na war on drugs sa lungsod noong March 22. Tinatayang aabot sa halos 1.4 million pesos ang halaga ng nakumpiskang shabu at marijuana sa naturang operasyon. Sa tala naman ng Davao City Police Office, nasa 17 drug suspect na ang naaresto mula sa isinagawang 21 buy-bust operations mula yan March 22 hanggang ngayong araw.
Handang-handa na ang seguridad para sa taunang alay lakad ng mga deboto patungong Antipolo Cathedral sa Rizal. Pagsapit yan ng Huwebes Santo. Itatayo rin ng mga first aid station sa strategic areas na daraanan ng penitential walk. May balitang A to Z si Kim Salinas. Bago man o matagal na, hindi alintana ng maraming deboto ang init at haba ng lakaran, kasama na ang maaapakan habang nakapaa. Dahil para sa kanila, ang penitential walk tuwing mahal na araw ay pakikibahagi sa lahat ng sakripisyo ni Hesukristo. Si Ann, grade 4 nang mag-umpisang mag-alay lakad. Ngayon, umabot na siya ng halos isang dekada sa pasyon na ito. Nagsisimula po kami maglakad from Pasig hanggang dito po sa Antipolo Cathedral. Yung napifeel po namin kapag naglalakad, actually hindi po namin namamalayan na napapagod kami. Aabutin umano ng 3 hanggang 4 na oras ang paglalakad mula Pasig patungong Antipolo. Pero baliwala ang tagal dahil paraan ito ng kanilang pagpapasalamat. Ikinatutuwa naman ng pamunuan ng Antipolo Cathedral ang paglahok ng maraming kabataan tulad ni Ann. Majority dyan na naglalakad ay mga kabataan na imbis na mag-outing, imbis na kung ano gawin, nagkakaroon tayo ng oras, panahon para magsakripisyo. Dagdag pa ni Father Tolentino, naging ang tradisyon ay umahon ng palakad papuntang Antipolo. Pagkakaibigan, pamilya, na naging penitential walk na nandun na yung aspeto ng sakripisyo, aspeto ng panalangin. Inaasahang dadagsa ang maraming deboto pagsapit ng Huwebes Santo. More or less 7 million ang dadagsa nito sa darating na mahal na araw. Meron po kaming more or less 1,600 personnel and it will be augmented at meron po tayong running number of 2,000 plus na puwersa sa darating na penitential walk. Nagpaalala na rin ang otoridad sa publiko ng mga hindi dapat dalhin para iwas sa gabal at sakuna. Iwasan po natin yung pagdadala ng mga matutulis o nakakasugat na bagay. Bawal na bawal po yan. Ang pagsusuot ng mga mamahaling gamit, iwasan natin, no? Ihahanda na rin ng PDRRMO ang mga first aid stations sa iba't ibang strategic places patungong katedral. Wala namang naiulat na nasaktan noong nakaraang taon, kaya positibo sila na magiging mapayapa rin ito ngayon. Mga minor lang na mga sugat na kanilang tinitreat doon sa kanilang mga first aid stations. And yung iba naman ay nagpapa-check lang naman ng kanilang mga blood pressure. Samantala, pagpatak pa lamang ng alas 6 ng gabi sa Huwebes Santo, pansamantalang isasara ang ilang kalye tulad ng sa May Tikling sa Taytay Rizal. Kaya inaabisuhan na ang lahat ng mga biyahero nang makahanap ng mga alternatibong ruta. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Magpapakalat naman ng Manila Police District ng halos 2,400 na tauhan bilang paghahanda sa paglabas ng Poong Nazareno sa Quiapo, Maynila sa darating na Huwebes Santo. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga dadalo sa naturang prosesyon. Nakaalerto din ng MPD sa mga terminal at maging sa mga lugar pasyalan para mapanatiling ligtas at payapa ang Holy Week. Wala namang namomonitor ang kapulisan anumang banta ng kaguluhan o terorismo ngayong Kwaresma. Samantala, nagpaalala rin ng kapulisan sa publiko na ibili ng bahay sa mga ipinagkakatiwala ang kapitbahay o kamag-anak, lalo na kung aalis. Ito ay para maiwasang mabiktima ng anumang nakawan o maging akyat bahay. We are in coordination with the Intel community. No? Tulong-tulong kami rito. Nandyan po yung ating AFP, nandyan po rin yung Coast Guard at Bureau of Fire at sinusuportahan tayo ng ating LGU. No? Bumabalik na sa pre-pandemic level ang bilang ng mga pasaherong pauwi na nasa iba't ibang terminal sa buong bansa. Ayon sa Transportation Department, pumapalo na sa halos 600,000 pasahero ang bibiyahe na sa kani-kanilang probinsya ngayong linggo. Nagpakalat naman na ng karagdagan tauhan na magmomonitor ng sitwasyon sa iba't ibang terminal ang ahensya at nagpalabas na rin ng special permit ito para yan sa mga bus at jeep dulot ng posibleng pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Ang LTFRB ay naglabas ng special permit for 1,000 vehicles to meet the expected increase in the traveling public numbers.
We are now nearing the 500,000 mark for the 8-day Holy Week. Kasabay naman ng Semana Santa, idinaos ng mga mananampalataya sa Barangay Talon, Juan, Las Piñas City ang isang Jesus Festival Parade kung saan ginunita ng marami ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus at ang kahalagahan nito sa buhay ng marami. Dinaluhan ang parada ng daang-daang katao sa pangunguna ni Barangay Captain Irene Gallardo kasama sina Bishop Leo Alconga at Bishop Domingo Gabriel. Layunin ng okasyon na kilalanin ang kadakilaan ng Panginoon at kung paano ito nakakapagpabago ng buhay sa mga taong nakararanas ng takot at may kulang sa pananampalataya. Ngayon ay ginugunita natin dahil Holy Week po ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya nararapat lamang po na magsama-sama ang mga mananampalataya upang atin pong alalahanin at bigyan ng papuri ang ginawa po ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Tunay nga pong ang mahal na araw ay napakahalaga na maramdaman ng mga tao na mayroon Jesus na nagmamalasakit, mayroon Jesus na handang magpatawad sa kasalanan. Susunod mga pasahero ng Philippine National Railways, inalala ang kanilang biyahe sa tren kasabay ng nakatakdang pagsasara nito sa Huwebes. At isang cargo ship bumangga sa tulay sa Baltimore, Maryland sa US. 7 individual na nalubog sa tubig, pinaghahanap. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z. Dahil sa epekto ng El Nino, fish pond sa Cavite tuluyan nang natuyo. Ang pagpasok naman ng panahon ng tag-ulan sa bansa, matatagalan pa ba? Alamin ang detalye sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Biyak-biyak na lupa. Ganito na ngayon ang itsura ng isang dating fish pond sa Cavite malapit sa Manila Bay nang tuluyang matuyuan ng tubig dahil sa matinding epekto ng El Nino phenomenon. Isa lang ito sa mga halimbawa ng nasa 1.23 billion pesos na pagkalugi mula sa sektor ng agrikultura batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon naman sa Department of Science and Technology, humihina na ang mismo El Nino phenomenon pero mananatili ang banta ng tagtuyot. So the forecast for the ongoing effects of El Nino would continue for April. We have 48 provinces to be affected by drought, 24 dry spell. Dagdag pa ng DOST, posibleng mapatagal pa ang pagpasok ng panahon ng tag-ulan sa bansa dahil naman sa nagbabadyang La Nina phenomenon. Sa pagtataya ng ahensya, nasa 62% na ang tsansang mabuong La Nina na magdadala naman ng malalakas kaysa normal na pag-ulan. There is also the increasing probability of La Nina at 62% in June, July, August season. So during La Nina po, usually po ay medyo mas dumadami yung bilang ng ating bagyo. Since yung pong pag-init ng temperatura ng karagatan, mas malapit yung pag-init sa atin. Dahil sa pabago-bagong panahon, lalo pang minamadali ng National Irrigation Administration o NIA ang konstruksyon ng hindi bababa sa 50 bagong dam sa bansa hanggang sa 2028. Ayon sa ahensya, hindi lang nagagamit ang mga dam sa tuwing tagtuyot, bagkus ay nagagamit din sa irigasyon, aquaculture at iba pang tourism efforts. At ito rin po ang gusto ng ating Pangulo is yung mag-shift tayo from flood control to water management. Yun din eh. Kaya tayo nagkakaproblema dahil ang malalaking dam na inaasahan po natin ngayon, itong Magat at itong Pantabangan, ay itinayo pa po ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 50 years. Sa September nga, mag-50 years na po itong Pantabangan dam eh. Unfortunately, hindi ho natin yan sinundan ng mga ganun pang mga proyekto. So ang gusto po ng ating Pangulo ngayon ay magtayo po tayo ng mga talagang high dams para may ito, masushorten niya nung implementation ng dam from conception to actual construction by 3 years. Muli namang tiniyak ng pamahalaang Marcos Jr. ang pagtugon sa El Nino at La Nina phenomenon. Sa pagbabalik trabaho ni PBBM mula sa pagkakasakit kanina, pinangunahan nito ang sectoral meeting ukol sa issue at ipinag-utos nito ang activation ng online platform para sa tamang forecast at impormasyon ukol sa El Nino phenomenon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Nananawagan si Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon sa pamahalaan na paigtingin ang laban kontra pertussis o whooping cough. Sa pahayag ni Lechon, sinabi niya na kailangan palakasin ng pertussis vaccination sa mga sanggol at bata nang sa gayon ay maprotektahan ang mga ito sa naturang sakit. Sa datos ng Department of Health, pumalo na sa 453 ang bilang ng kaso ng pertussis sa bansa. Pinakamaraming naitala sa National Capital Region na sinundan ng Calabarzon at Central Visayas. Nasa 35 katao naman ang nasawi dahil rito. Kasabay nito, inaasahan na may 3 milyong dose ng bakuna ang darating sa Pilipinas sa mga susunod na buwan. Mobility is not actually curtailed. So maybe the plateauing may be secondary to underestimation or underreporting. We might not be able to the true picture, but it's a relief for me if the numbers are plateauing. But we must prepare for escalation in other areas like Calabarzon because of its proximity to NCR and of course to South Luzon and of course to Central Luzon and also to tourist destination areas like Simula Huwebes Santo, tuloy na ang 5 taon na temporary closure ng Philippine National Railways para bigyang daan ang konstruksyon ng North and South Commuter Railway. Habang sinariwa naman ng ilang mga maituturing na suking commuter ng PNR ang mga alaala ng kanilang mga naging biyahe. Nagbabalik para sa Balitang A to Z na yan si Ace Cruz. Sino makakalimot sa lakas ng tunog ng paparating na tren ng Philippine National Railways? Lagpas 1 siglo na ang tanda nito pero para sa marami na bahagi na ang pagsakay ng tren, tila isang nakabibiging katahimikan ang hindi na pagbusinan nito sa mga susunod na araw. Pag mas maaga po kami na-dismiss sa klase, tas need ko na rin umuwi, bale mag-aantay po talaga ako ng kahit 1 oras pa. Aantayin ko po talaga siya kasi mas mura nga po. Parang true lang. Kasi kailangan mo talagang antayin kung gusto mo, mag-aantay talaga. Pagsapit kasi ng Huwebes, tuluyan na munang ihihinto ang operasyon ng Philippine National Railways. Ito'y para bigandaan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway. 5 taon na aabutin bago muling itong maibalik sa kanyang biyahe. Pagdurugtungin ng 147 kilometers ng North-South Railways, ang Clark sa Pampanga, Tagos sa NCR hanggang sa Calamba sa Laguna na inaasahan namang magpapagaan sa mass transport. Sakop ng closure ang Governor Pascual Station Patutuban at Tutuban papuntang Alabang Station. Nauna nang itinigil ang operasyon ng biyaheng Alabang papuntang Calamba noong July 2023. Tiniyak naman ng Transportation Department na naglatag na ito ng ilang ruta na makapagsasakay sa mga maapektuang commuter. Pero ang ilan na bahagi na ng buhay, ang ingay at itsura ng tren, tila hindi makamove on agad sa pansamantalang pagkawala ng PNR sa biyahe. Because all my life, nakatira ako sa riles ng tren. Prudencio, dun kami pinanganak, then eventually, na nakapag-asawa ko, wala pa naman pera, tumira ako sa actual na riles ng tren. So araw-araw yun, dinadaanan kami ng tren. Gayunpaman, kakibat ng paghinto, naniniwala naman ang marami sa pagbabagong hatid ng PNR hanggang sa muling pagbabalik nito. Sa ngayon, bahagi muna ito ng alaala. Kapag nakakita siya ng train, talagang choo-choo train. Namarinig pa lang niya yung tunog ng PNR. Alam na niya. Para may kami comparison. Tsaka hindi pa niya maalala to eh. So at least picture or video. Tayo na lang yung pinaka-late. Kasi takot yung mga Pilipino sa change eh. Aminin natin, di ba? Yung mga, ako nahihirapan din ako yung bababa sa isang malayo lalakarin. Hirap din ako, pero kasi time to change. Anong petsa na? 2024 na, di ba? Target ang partial operation ng North-South Rail sa 2027, habang sa 2028 naman ang full operation nito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Bukas na ang pagpaparehistro ng National ID para sa mga batang edad 1 hanggang 4 na taong gulang. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagi ito ng effort ng pamahalaan na makapagpadagdag pa ng mga rehistrado kasama ang mga bata para sa ganap na pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Samantala, itutuloy ng Securities and Exchange Commission ang nationwide ban ng website ng cryptocurrency giant na Binance. Ayon sa SEC, banta raw kasi ito sa seguridad ng
pondo ng maraming Pilipino. Balita sa ibayong dagat, bumagsak ang Francis Scott Key Bridge sa Baltimore, Maryland. 1:30 ng madaling araw, Martes sa US. Kita sa video ang pagsalpok ng isang malaking container ship sa isa sa mga haligi ng tulay na dumaraan sa kahabaan ng Patapsco River. Bumagsak sa tubig ang ilang mga sasakyang bumibiyahe sa tulay, kabilang ang ilang mga kontraktor ng nagsasagawa ng repair matapos ang pagbangga ng cargo ship. Agad namang nagsagawa ng malawakang emergency response at search and rescue ang mga otoridad para sagipin ang 7 katao na nasa tubig, karamihan mga construction worker. Nailigtas naman ang 2 tao sa tubig ayon sa Baltimore Fire Department. Dagdag pa ng otoridad na walan umano ng power ang ship kaya hindi nakontrol ang galaw nito. Patuloy naman ang investigasyon sa naturang insidente. Sa aming pagbabalik, Daniel Padilla, binati si Catherine Bernardo sa kanyang birthday. At sa showbiz pa rin, Cameron Diaz, may second baby na? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Balitan Showbiz, alamin na kung ano ang mga pinagkakaabalahan ng mga Showtime hosts ngayong Semana Santa habang si Daniel Padilla may pa-birthday greeting sa ex na si Catherine at Charlie's Angel star Cameron Diaz may bago nga bang baby. Ang lahat ng yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. For holiday break muna ang mga It's Showtime host, kaya naman let the vacation mode on na ang peg ng ilan. Ang Diyosang si Ann Curtis may latest IG post ng kanyang pa-sneak peek ng kanyang legs na nakababad sa pool. Nauna nang nag-post si Ann ng kanyang vacation sa Siargao. Sa wadika naman ang bati ng mag-asawang sina Cariel at Yael Yuzon na enjoy ang Thailand. Kitang-kita ang happiness ng married couple sa ibinahagi nilang plane ride para sa madlang people. Aliw na aliw naman si Daddy Jong Hilario sa cute at very adorable daughter na si Serena. Ready na sila para sa kanilang special trip to Hong Kong Disneyland. Nauna nang kumanta ang baby Serena ng Fly Me to the Moon na kinaaliwan ng marami. Habang trip to Korea naman ang peg ng family ni Vong Navarro. Samantala, tila may pagpaparamdam naman ng aktor na si Daniel Padilla sa kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo. Special birthday greeting kasi ang hatid ni Daniel sa selebrasyon ng 28th birthday ngayong araw ng aktres. Sa Instagram post, makikita ang isang graphic photo na tila selfie ni Catherine at nakasulat ang happy birthday in Japanese form. Ang sunflower emoji sticker sa Instagram story ng aktor ang umano'y sign na para nga kay Cap ang nasabing post. Nobyembre nung nakaraang taon nang kumpirmahin mismo ng dalawa ang kanilang breakup. Dahil dyan, may pag-asa kayang magka-second chance? Sa Hollywood showbiz naman, may baby boy na ang isa sa Charlie's Angel star na si Cameron Diaz. Sa Instagram, masayang ibinahagi ng mister ni Cameron na si Benji Madden ang bagong miyembro ng kanilang family na may caption na blessed and grateful. Wala mang pa-face reveal sa ngayon, pinangalanan naman nila itong Cardinal Madden. Ito na ang pangalawang baby ng couple. Umani ng pagbati ang post na ito at ikinatuwa ng marami. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lynn Garcia.
Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating US President na si Jimmy Carter. Ayon sa kanya, ang hindi nasalag na agresyon ay nagiging nakakahawang sakit. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!